AD. So, akong basahon sa masanaandan, ang atong mensahe karon murag message number 5, okay? Message number 5, why God created a church. So this is the last message about why God created a church. Murag ko ano, message number 5, mo ako masayop. So akong basahon, and Jesus came and spake unto them saying, all power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa victory, sa first service, second service, sa mga Sunday school teachers. Salamat, Ginoo, for using them. Lord, salamat sa Young People's Program. Salamat sa nagwali, Ginoo. Lord, I pray that you will bless all the members of this church, oh God. And Lord, this afternoon, I pray, Lord, that you always going to speak to our hearts, oh God. Ng mga tao, Ginoo, they will accept your words gladly. Lord, help us, oh God, to understand the word. Lord, wala ko'y mahimo kung wala ka, Ginoo. Lord, this is your word. Help me, O God, to deliver thy message, Lord. And Lord, bisan pa sa among mission conference, sa among stewardship Sunday, ikaw mag-bless, Ginoo. Lord, tagay kalipay ang matag-usa ka kasing-kasing, Ginoo. Dapat kami ako magawali sa imong pulong o magpaminaw sila sa imong pulong. In Jesus' name I pray, Amen. Thank you. Please be seated. Now, Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me, heaven and earth. So ang kagahom gihatag sa Ginoo, gihatag sa Dios ni Jesus Christ and to the church. Siya, go therefore and teach all nation. Okay, so aron sa pagwali sa maayong balita. Bulahan ta nga gibutang ta sa Dios sa iya nga iglesia aron mga lagad ta sa Dios. God's plan to His children is to serve Him under the authority of the local church. Na maigsoon ko sa Ginoo, the church is very important sa atong kinabuhi. Now first nga gihimo sa Ginoo nga institution is the family. The family also is very important. So atong giampo ang atong matag-usa ka panimalay lig-on diya sa pag-alagad sa Ginoo, lig-on diya sa pagsimba. Fathers, mother, parents, inauton ta nga nasa imong kasing-kasing to train your children to love the Lord. Nga unahon nila ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Og dili gyud ka magmahay imo nang himuon. Kay imong mga anak makakaton sila sa pagpangalagad sa Ginoo. So kita nga mga parents, dapat kita nga maguna. Makita sa mga bata how we love the Lord. How we are willing to sacrifice para sa buluwaton sa Ginoo. Mga anak, blessing mo kaayo nga ang doon mo'y mga ginikanan nga makita ninyo diri sa simbahan. So, inauton ta nga inyo nang gitreasure. Salamat kayo nga imong ming gidala din sa church. Lisod ang kalibutan karon without the Word of God. We need the Word of God to guide us, to train us. You know, atong makita sa atong community, kumuna lang kayo ang shabu, drugs. But Christian, if you become a drug addict and you are in the church, ambot lang unsa ka kaklaseng nga tao. You listen and you heard the preaching of the Word of God. The preaching of the Word of God, naghatag na itong warning. What will happen kung di ta mo ngalagad sa Ginoo, di ta mo palayo to sa Ginoo. So, thank God for the church. And ang family kinahanglan ligon. That's the first institution nga gihimo sa Ginoo. Second is the government and then the church. Maigsoon ko sa Ginoo, kung importante ang gobyerno, importante sad ang iglesia. Now, God commanded us to serve Him, to serve God,
under the authority of a local church. You cannot serve God without wala ka sa authority sa local church. Every church members are very important in our church. Siguro, may ka pastor, kuhanda kayo ko kanang simple na kayo ko nga tao. No, you are important in the sight of God. Dapat mag-function ka as a church members. Atong paluyuhan ang atong mga activities of church. Na number one, atong nakita din why God created the church. Number one, to preach the gospel and make disciples to all nations. Ang buhi nga iglesia ng abig ug kalag. Ang tanang Kristohanon gusto sa Dios mangabig ta kalag. If you are saved, if you are truly saved, dapat doon na kay kahangawa for other people, for your loved ones, nga maluwas sila. What a fool for me kung ang akong prioridad dining kalibutana, dili ang langit nun nga mga butang, kay wala tamasayod kanus at ta kuhaon sa Ginoo. Unsa ko kabuang nga tao kung wala ko'y panahon diya sa pagsimba, wala ko'y panahon sa pagbasa sa Bible, wala ko'y panahon sa pag-train sa akong mga anak nga musimba sila, unahon nila ang Ginoo, kabalo sila musangyaw sa maayong balita. Kaya maabot ang panahon, nga ako rin yung gitrabaho, na ako'y kwarta, mudako ang negosyo, mamatay ko, wagyoy madala ni anak nako sa langit. Diba? Buang ang tao nga, maningkamot ka, so angkon og mga butang nga di nimo makuptan hangtod sa kahangturan. Now, marits nato ang goal sa pagwali sa mayong balita to all nations. If we are going to support foreign missionaries and local missionaries. Every missionaries, local or foreign from this church, mahimo nang hinungdan nganong i-bless sa Ginoo because of them. Amen? They are not our problem. Nida problema na napod na, mag-send out na pod ta, mag-support na pod. Anyway, God is our source. Amen? God, He will add more. He will bless us more and more because of these people that preaching the gospel. That's the reason why we have a church. God wants us to use us to preach the gospel. Now, what is the gospel? Jesus Christ, namatay siya tungod sa atong mga sala, gilubong siya, after 3 days, nabanaw siya. Tungod kay nabanaw siya, naana siya ang kagahom, pagluwas ka nato. Kung imo siyang tuhuan karon og dawaton, if you are not saved, surely you will be saved. Kung imong dawaton si Jesus Christ. Number 2, to edify the believers. Doon ay church aron magdinasigay ta. Doon ay church aron muggrow ta dinhi sa church. Ang Kristohanon nga talag sa musimba dugay gyud maggrow. Amen? Ang Kristohanon nga dili gyud kaayo magsimba. Christian, kung wala lang gyud kabilinggan, dapat naata sa Thursday, Sunday morning, Sunday afternoon. Bang Kristohanon minsan Sunday afternoon, okay na. No, it's not okay. You should be faithful in attending church services. Now, number 2, to edify believers. Edify means to build up spiritual life. Ang Kristohanon nga dili mag-faithful pag-attend sa church services, dili gud siya maglig-on o mag-grow sa iyang pagka-Kristohanon. Christian, be faithful sa pag-attend sa atong church services. Amen? Paluihan nato kini. Number 3, to glorify God. The third purpose of the church is to glorify God. Pagdaig sa ngalan sa Ginoo. Kung naa ka sa pagsulay, unya, nagpadayon ka pagsimba, sa pag-alagad sa Diyos, ang ngalan sa Ginoo mapasinunggan. Now, nganong naay church, aron mag-glorify ang ngalan sa Ginoo. The church is the body of Christ. The church is the bride of Christ. Jesus Christ is the head of the church. Now, ang church naghatag nagpasinungog sa Ginoo. Do you know when you are member of this church, ang mga tao nagtanaw nimo nga nausab imong apelyido? Sa una, pagka-Kristohanon ako, nabaptizan ko, inon sila ako mga silingan, si Bado katong baptis. O, tinan mo na. Baptis na. Balo-balo, baptis. Kanaman, you are bringing the name of God. Amen?
Dito pa may nagpuyo, dito no, ang SLB, dito na nag-rent dito sa 500 pesos a month, ang among bakery. Di subaybay ba? Subaybay. Kasi nakaadto dito, ganing? Kasi nakaadto, nakadumdum dito. Si Junard, no? Kita nakaadto, Junard, no? Dito subaybay. Dito ba sa, mo na silang hilin, no? Kay amo na silingan, si Harold, naman si Harold. Si Harold o si Junjun, perting mga buguyan ni Sauna. Kato si Isi o si Harold anak ni Yaya, magbasketball to, murag nagsumbagay. Mga bata, magbasketball sila, daghang kayong tao mananaw. Lapok pagid wide dribble sinikhanay gid sila. Tingala ko, daghan ba kayo nagtapok? Pag abot na ko, murag galayog eh. Undang mo diya, undang sila. Kaya mga tao ganahan man murag manglayog. No? Unsa to akong istorya? Nalimot naman ako. Naputol na akong thought noon. Unsa to? Ha? Unsa kaya ito istorya na ako? Kamu ko na ibalik ba eh? Ha? Apelido, mausab. Mao di ay. Basta ang limtano na yun ko. So na si Santos dito, tag-iya sa tindahan, si Am-Am dito sa nakakat og pangutang. Kay mo palit siya itlog, why kwarta? Mingon siya, Sir Santos, palit ko itlog. Mingon sa aman ni mo kwarta, sa wala. Isulat na dito. Ang isulat dito, Am-Am, utang. Amo lang bayaran. Wa pa may konsaw na poultry. Pero usaya kung makita dito, mupalit ko, dito sa kalendaryo gisulat, baptis, nagkuhag, cook, wala giuli. Basta pag uli na ko, kinsa to'y nagkuhan dito, nagpalit og cook, ang basiyo, wala giuli. Kaya gibutang ni Santos dito, ang baptis, nagpalit og cook, basiyo, wala giuli. People knows that we are member of the church, right? Amen? Now, nausap ang atong apelido. We should behave in a community. Nga naman, gidala na ito ang ngalan sa Ginoo. Kung maka-honor ka, kana, cum laude na, baptist na. Amen? Kristohano na. Pero nagbinuang ganing ka, pertig yung paita kayo. Madala ang ngalan sa Ginoo. Ang inyong church attendance nag-glorify sa ngalan sa Ginoo. Ang inyong paghatag sa church naka-glorify sa ngalan sa Ginoo. And your testimony naka-glorify sa ngalan sa Ginoo. Christian, kung nag-eskwela ka, young people, magtarong ka sa imong eskwelahan. Bisag average ra ka. Kung di ka maka-honor, sige lang. Mga Kristohanon, ayaw lang good mo pagka, kay usar ka ng honor, first, usar man yun na. Ayaw lang mo kasuko kung di mo ma-first honor inyong anak. Be humble because ako wala man ko'y honor. Sa ang tanan akong igsuon, ako ragyoy, wa ka-honor. Si Lauro, ka-honor siguro na, ka-maestra ko sa mama ni. Pero sa grasya sa Ginoo, bisag wa ako ka-honor, okay ra manggihapon ko. Amen? Now, mga igsoon ko sa Ginoo, if you have something as a Christian, nag-glorify ang ngalan sa Ginoo, magpabanlong sad ka, wasad, madaot ang ngalan sa Ginoo. And then, number 4, to teach believers God's way. So, ang paagi sa tao, lahi. Ang paagi sa Diyos, lahi. Kita nga Kristohano, na ay church din para tuduan ta sa paagi sa Diyos. Amen? Ang paagi sa Diyos, aron ta panalanginan sa Ginoo magpaubos. Amen ba mo diya? Ang paagi sa tao aron madato manikas, manglimbong, manugal. Apan ang paagi sa Dios magkugi og trabaho. Maghatag sa Dios. No? Giwalihan tang Brother Larry last Sunday afternoon. Magtigom, magtuon og invest. Mag-ampo tagkaalam sa Diyos how to do business, how to manage our businesses. Christian, listen to me. Without God, you're nothing. Ayaw kay pagsalig sa imong kakugi, sa imong kaibalo. Saligi ang Ginoo. Be faithful unto the Lord. Number 5, to provide fellowship for believers. Now, kining diri sa church,
mag-grow ang Kristohanon ug doon natin ka-click, ka-fellowship. Mauna, no? Okay na mag-fellowship. Basta di lang mo magpabadlong. Di lang mo magtinabiay, tabi ba? Di lang mo magtirang. Mag-fellowship mo para sa kaymayaan sa Ginoo. No? Give time to fellowship to another believers. Pray one another. Show your testimony. Isulti kung sa gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kami enjoy min sa mga businessmen because the reason why SLB wala na mo grow because lack of businessmen. Ikaw, nag-meeting mo sa among pamilya o sa mga managers, we need business, salesmen. Kinala mo yung mga salesmen. Kasala pag ng salesman, matanggal. But we have a fellowship with other businessmen and we are, kakaton ko nila, Pastor, dapat walaon ang cash collection. Ang kubitaw, no? Kay matintal, dahil kwarta, gastuhon gyud. So karon nag-fellowship mi sa mga, sige mag-fellowship sa mga salesmen, ako silang patestimonyohon, nahibawan ako kinsa tungwa maluwas. Salamat ko, nga naluwas ko. Nga naluwas mga kabrad? Sige na kong simba. Ha? Amo ka na. Sige kag paminaw diri, usa na ka katuig, duwa ka tuig, ang imong kaluwasan kay nagsimba ka. Niya mo absent ra ka sa simba, na imperno na ka. Wala ta maluwas kay nagsigi tag simba. Naluwas ta tungod sa atong pagtuo ug pagdawat ni Jesus Christ. Amen. Another sad nga businessman, may magwali kay kung mga maayo man ni magwali di ay. Maayo kay mga outline, napay mga introduction. Salamat ko sa Ginoo sa among fellowship. Now, ang fellowship makadasig na siya. Amen? There is a church dita mag-away, mag-fellowship ta. Mag-istorya ta sa gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. No? Magkapita. Pero there is sa atong church, maingon ang mga tao, kana bitong mga Baptist, no? Grabe kayo sila. Pag abot, naka-smile tanan. Kumusta? Kumusta? Pero pag umagsimba no, grabe, way managad. Tinuod na. Mura gadali tanan. Doon na tayo bisita, ingon siya, grabe dira, speakerangan. Pag sulod na to, naka-smile, kumusta? Pero pag humagsimba, awa ay, biyaan lang ka, sulit tanan. Less than 5 minutes. Wala nang mga sakyanan, hurot na. Mag-fellowship sa ta. Amen? Ayaw kayo magsubrag dali. Istorya sa magpaanyam po ay matagusa. And then, number 6, to be a blessing in our community. We have a church here para mahimutang blessing sa atong komunidad. Sa una, sige tagbatuon din hiyo eh. Paano mo sa una? Ang SLB, batuon. Kita ang church, batuon. Grabing mamatuhay. So, salamat na sa Ginoo. Doon ay usa kahigayon. Ingo, kinsa magiray mamato? Ingo sila, kana basta mamato ay kana boss. Mamunay mamato. Akong giatangan. Akong giingnan. Alam mo, so hulan tamog. Kanang, doon naman to'y katong dito bitaw, doon ay lubi nga gikalot. Ato na itulod, paggawas, hulan tamo. Tulo mo to sila mamatuhay. Hando sila. Pag umanin ko, ay sa mog, tagaan tamog, tag 500 to no, tag 500. Nakadyot ang ilang trabaho, God. Kuman, tulod nila. Ayaw mo gawas, kay mag-snack sa ta. Pag uman, di pa ta mag-snack, Bible study ta. Akong giwitnisan. Akong giingnan sa Romans 3:23. Ang tanan nakasala, nakahimabsan sa imaya sa Diyos. Nganong maimpirno ta, kay makasasala ta. Kanang sala, maunang mangawat, manang mamato. Basta, kanang mamato, mamato mo. Ano basta, grabe yun ako. Kana, basta tigilang tanaw mo rin, nakabalo ni si boss, nga kami namato. Dawat sa Ginoo ay. Gipa-snack na ko, gitagaan ako 500. Awa na sila mamato. Kung ato to, ay, natay mga membro diri nga, mga sa una ni, mga uyaw sa ni mga abilidad, sa birahan talaga na pastor. Ingko niya, wala ta gibutang diri sa Ginoo. Ang gibutang sa Ginoo para mahimutang blessing nila. Labaw pata nila.
isa kuyaw din yung baptist. Dili ta mga killer, mga Kristohanon ta. Amen? Now, nata din aron mahimot ang blessing sa community. Amen? Salamat ko kung naa din magdaot mo adto dayon na si Pastor diha. Taga-asa man ka, taga-Pigkarangan. So makatabang ta. Well known ta, di ba? Kung magtudlo mo mga baptist, hama mo nga baptist. Hama nga baptist. Sa Pigkarangan, sige, tudlo mo din, tudlo sa eskulan. Nga naman, because nahibaw ang tanga mo, tabang ta nila. So, we are here in our community para mahimutang blessing. And then, last na nga message. To be blessed by God. Doon natin church, din sa Pagkarangan Bible Baptist Church, aron i-bless ta sa Diyos tungod ini nga iglesia. Do you know that that's the reason why God is going to bless us more and more because of the need of the church and the ministry. It is impossible to a child of God nga i-bless siya sa Diyos nga wala siya mag-faithful sa local church. 1 Timothy chapter 3 verse 15. 1 Timothy chapter 3 verse 15. But if I tarry long, that thou mayst know how to oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, and the pillar and ground of truth. Now, ang church mo ni haligi o patukuranan sa kamatuoran. God is going to bless us because of the church and the gospel. Kung ma-destroy ang testimony sa church, magubasad ang pagsalig sa mga tao sa kamatuoran. Ang church dako kayo ni role sa pagwali sa maayong balita. The church ang nag-promote sa kamatuoran, sa pulong sa Diyos, sa gospel, nga kinahanglan sa mga tao nga madunggan nila ang maayong balita aron maluwas sila. Ang church ang nag-send out og missionaries. Ang church ang nagitugon sa Ginoo gitagaag Great Commission nga iwali ang maayong balita. Now ang Dios siya maoy naay gahom sa paghatag natog bahandi, no? Aron ta makatabang diha sa buluhaton sa Ginoo. In Deuteronomy chapter 8 verse 18. Kita mga Kristohanon, pamina mo pagayo. Once you are saved, the devil, Satan is your enemy. Kung wa ka maluwas, amigo na tong yawa. Walang pakialam ang yawa sa atong kinabuhi. But if you are saved, the devil is your enemy. Now, kung lisod ang kinabuhi sa mga unbeliever nga mo asenso sila, mas lisod ang mga Kristohanon. Because the devil is our enemy. Wala ninyo na nakita, wala ninyo na nabantayi. Ngano ang uban, pastor, ngano ang uban gamay lang trabaho, nakabalay man. Ngano ang uban nga maukir man sila, wa man tayo sila simba-simba. Humagubog-hubog man usay, pero murag ukir man lang kinabuhi. Unya ako noon, Kristohanon ko, usahay mo simba, usahay po dili, murag lisod yun kayo nga akong kinabuhi. That's right. Because the devil, he is fighting against you. He wants you to be bankrupt. Gusto sa yawa nga magkalisod ka. Gusto sa yawa, di ka makapalit og bugas para maulawan ang ngalan sa imong kinabuhi. But, if you are going to follow the Lord, if you are going to be faithful in the church, God protection mo cover sa imong panginabuhi. Like Job and the church. Now, in Deuteronomy chapter 8, verse 18, the Bible says, But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. Ang purpose sa Diyos sa iyang paghatag o kagahom, panalangin, kanato tungod sa kamatuoran, that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant. Now, if you help the church, God will bless you because of His word, His covenant. Now, klaro kayo ang gisulti sa pulong sa Ginoo.
Ephesians chapter 1, verse 19 to 23. And what it exceeding greatness of his power to usward that who believe according to the working of his mighty power, which he wrote in Christ when he raised him from the dead and set him his own right hand in heavenly places, far above all principalities and power and might and dominion and every name that is in the name, not only in this world, but also in the world is to come. And he had put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church. Can you imagine what the power of God iyang gihatag sa church? Amen? Nga way makabuntog kanato, all His power gihatag nga to ni Jesus Christ o iyang gibutang sa church, which is the body, the fullness of Him that filleth all in all. I believe in all in my heart. Why God blesses the SLB and the Loritas and the farm? Because of the church. Amen? Daghan na ko kauban ng mga negosyante, kauban ako mga young people sa una. Lisod man noon sila kaayo, nga wa sila kaayo ipagtabang sa buluhaton sa Ginoo. You know why? Because this is Bible, and the Bible is the Word of God. If you want to success, young people, ang imong tumong, ang imong damgo, nga motabang ka sa church. Amen? Now, taganta kagahom sa Dios aron mampuno ta sa panalangin, aron wala na makulang sa Dios, which is the body, the fullness of Him that filleth all in all. God will bless your life, your businesses, if you love the church. If your dream is to help the church. Walay kalipay ang Diyos sa mga Kristohanong walay pagtagad sa church. Now, in Haggai chapter 1, verse 3 to 9. Tanaw na to ang mga Kristohanong, why pagtagad sa church? Now then came to the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, it's time for you, O you dwell in your sealed houses. Ang atong yunahuna, ang makabalay tao, there's nothing wrong with that. And his house lie waste. Ang temple, ang church, murag wa na sila'y pagtagad. Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. You have sown much and bring in little. Grabe na itong paningkamot negosyo, gamay ra inyong maani. You eat but you have not enough. Si kagkaon, wa ka mabusog. Kigabaan ka. Iya mo na si kagkaon. Grabe no, si kagkaon, gutom lang yapon. Kisama ninyo, si kagkaon, gutom lang yapon. Kuyaw na. Ewan sige no, kamu nga wa mo'y pagtagad sa church. Wa mo'y magtagad sa kumbalay. Sige mo kaon, ya di mo mabusog. Now therefore saith the Lord of hosts, consider your ways, you have much, and bring you sown much. Daghan mo gitanong, pero gamay ra mo ani. You eat, but you have not enough. You drink, but you have not filled with drink. You clothe you, but there is none warm, and he that earneth wages to put into bag with holes. Pagtrabaho mo, ang inyong bag nga gibutangan ninyo sa inyong kwarta, buslot. Kuya biya ni, ha? Nga naman, kay wa mo'y pagtagad sa buluhaton sa Ginoo. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways, go up to the mountain and bring wood and build a house, and I will take pleasure in it. I will glorify, saith the Lord. You look for much, and lo, it came a little. When you brought it in home, I did blow it upon it. Why, saith the Lord of hosts? Isa, daghan mo kwarta. Unya, pero ako ng huypon. Wa na, imong kwarta. Sa, I blow it. Why, saith the Lord of hosts? Because of thine house that is waste, and you run every man into your own house. Iyon siya. And you run every man unto his own house. Ang inyong region tagad, inyong panimalay. Nagtrabaho kagayo, tungod lang yun kay sa imong panimalay. There's nothing wrong with that. Christian, our priorities is God's work. Amen? Ugunahon nimo ang buluhaton sa Ginoo ingon sa pulong sa Dios, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, God, He will not forget your family.
God will bless your family. God will bless your children. Pero magbantay kita. Mga atong unang-una, atuan na lagi yung kaugalingon. Thank God we have a church in Pigkarangan. Because of this church, He will bless you. Nga panalangin sa Ginoo nga wa na'y kabutangan. Ang Diyos nagmahay siya sa mga katawhan niya nga walay pagtagad sa church. Ilang gipasagdan lang ang temple. The temple is equal to the church today because of mine house that is waste. Iyang gikastigo ang iyang katawan nga wala magtagad sa iyang buluhaton. Iyang gipugngan ang mga pagbubo sa panalangin sa mga Kristiyanon nga walay pagtagad. The church nga wala magunahuna, ang wa kay magunahuna sa church Christian, lisod gyud nimo panalanginan ka sa Ginoo. In Haggai chapter 1 verse 9, you look for much, and lo, it came to little. And you brought it home, I did blow upon it. Why? Saith the Lord of hosts. Because of mine house that it wastes, and you run every man his own house. Therefore heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed from her fruit. And I called for a drought upon the land, upon the mountains, and upon the corn, and upon the new wine, upon the oil, and upon the which is the ground bringing forth, and upon men, and upon cattle, upon all the labor of their hands. Now, Christian, thank God we have a church. Salamat ko sa mga Kristohanon. You care so much for the church. Can you imagine sa atong mga nagtudlo og choir, sa atong mga choir members, niani sila, dugay sila mo uli, inig humagsimba, mubalik sila pagkasabado o half day, kay magtuon sila, doon na pagit sila practice. That's so much work. Thank God for that. And God, He promised you that He will bless you because of this. If you care at the church, God, He promised us that He will bless us. That's the reason. There's a munay rason nga nung panalanginan ta sa Ginoo. Because of our church. Nga naman, ang church, mao siya'y haligi o patukuranan sa Biblia sa kamatuoran. Kung maguba ang church, dili maayo ang church, ingon sa sila, tinuod ka ng Bible? Tinuod ka na? Una ka na itong mga panday, ako ginagiingnan. Basta church, ayuhon, gininyog trabaho. Basta gamit na galing sa church, ayuhon ginato. Pastor, very expensive man na. Yes, but God is worthy to have that kind of things basta sa Ginoo na. Nga nung madaig sa Ginoo, mantinira na to. Mauna nita panalanginan sa Ginoo. First na itong pag-build sa atong church, bisan pa ang usa tanan nga kita sa SLB. Ihatag 100% para itukod og building. Dili paigo. But amazingly, nahumanato ang building 1 year. Tundiri ba? Diri. Kadumdum mo, tundiri. Gikawat mga itong computer. Daghan ka itong mga picture dito. Wagin mo, natoy na nga bilin nga picture, no? Pero, nga naman nahitabo, nga nahimo nato, watay kwarta ato nga time. Lisod pa kayo ta. Nga naman, because God loved to bless us if we have desire nga itong ayuhon ang balay sa Ginoo. Atong tabangan ang church. Amen? Now, ang Diyos magpanalangin ka nato because of the church. We love this church. Atong higugmaon nga iglesia. Atong suportahan nga iglesia. Ang mga activities ni dapat atong suportahan. Daghang mga Kristohanon nga ilang na-experiensyahan ang gahom sa Diyos sa ilang kinabuhi. How God bless them. Because they help the church. Nagpasalamat ko sa atong mga members sa church who supported this church so much. You sacrifice so much. I'm praying that God will bless them more and more. Maybe you are praying that God will use you and give your life to God. Be faithful sa imong pagsimba. Kanang atong pagsimba, ako nagsuporta sa atong church ay makadasig na sa uban. O ang pag-alagad sa Diyos
no, ato nang himuon under the authority of a local church. You cannot serve God outside the authority of a local church. Hinaot unta nga ang matag membro sa Pigkarangan Bible Baptist Church magpadayon tagsimba. Dinhi sa church o ang atong panimalay, atong i-train to love God, to love the church. Every Christian is called by God to help, to support our local church. And the church ang rason ngalong i-bless ta si Ginoo. God kay, this is the body of Christ. Jesus Christ is the head of the church. You cannot say, Lord, I want to serve you, pero maglahi kag imo. You can serve God under the authority of a local church. Daghang salamat. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong pulong. Lord, I bless ka to. In Jesus' name I pray. Amen.